Yo, what's up guys? My name is Lester. For today's video is nandito tayo sa channel ni Von Ordona. Papanoorin ko yung upload niya na ano natin, 3 days ago na. Pero papanoorin pa rin natin. Magre-react ako. Samahan niyo ako guys. Start na natin. If ever yan, baka kasi mga takas yun if ever. Pwede natin ipa-hold dyan sa sa... Tungkol pala to dun sa sa engineer na tumakas sa kanya. Tinakasan siya ng 8 million. Pero maraming nagsasabi na scripted lang daw to eh. Immigration, madedetect natin kaagad kung a-actionan ka agad. Putang ina, wala pang mukha ba 30% to pre? Sa magulang at pamilya ni Engineer, kami po ay humihingi ng pasensya dahil kailangan po naming gawin to. Last Sunday, nakipagkita yung pamilya ni Engineer sa amin, kasama yung lawyer niya, at nakiusap yung pamilya niya na wag na Sa tingin ko naman hindi to scripted. Parang legit yata to. naming i-public to or videoan yung pagkikita namin, at bilang respeto, hindi na namin nilabas sa media to. Pero dahil madaming lumabas sa social media na kami daw po ang tunay na lulong sa sugal, gawa-gawa lang daw namin itong storya na to. Kaya po kami napilitan na ilabas to. Dahil to kay Takoyaki, tuloy ang tingin tuloy ng lahat ng netizen eh. Scripted na lahat. Loko-loko kasi to si Takoyaki. Pasensya na po. Kamusta pare? Ano yun, ganito, nagsasanlayan sa amin ng JD. Saka nakikiusap sa amin yan. Sabi ko, hindi ako tumatanggap ng JD. Hindi yan alam ng mayari. And then yung sinabi niya, hindi, kaya bayaran to ng boss ko, ganito. No, magbibili pa si boss Bon sa amin. Kaya sabi ko, possible na mababayaran ko kayo agad. Sabi ko naman, balikan kita. Sabi ko, kasi I try to confirm kung totoo yan sinasabi mo ay hindi. Kasi gumana na kami kasi ang sinasalaan sa amin, tatlo. Sila tayo. Grabe oh, 3 cheque sinasanla. Angas nito. Oo. Mag-show ng good faith na harapin natin ang problemang to. Sa amin lang is nabigla rin kasi yung family niya. Hindi rin nila alam. Until na mapanood nila yung episode. So, nabigla sila. So, kailangan nila ng time para makapag-usap kasi settle yung problem. Yes, sir. Okay. Ganito lang. I don't think you can do it anymore. Nabanto ng project, marami kang hindi na-comply. Walang building permit. At soft-content, hindi nabayaran sa nagtun mo. And practically, from the very beginning, duda na ako yung intention mo, Mike. First time nakaharap kita. I said a lot of things para maayos to, hindi mo sinunod. Okay? So ngayon, andyan na yan, tigil na. Tumatakbo yung oras. If you want to settle it now. Bayaran mo yung kulang. I-quantify natin magkano nagawa mo, yung balance bayaran mo. Yun lang gusto namin. And then we will find another contractor. Maliwanag yun, Panyera, that settles everything. Okay? Okay po. I'll give you time, to prepare for that. And then sir, just an assurance no, na hindi siya tatakbo. Ako naman sir is yung Hindi office siya makakatakbo sa akin. Yes po. Opo. Hindi ka matakbo sa akin. Come up with a concrete proposal. Communicate mo sa amin. And then pag-iisipan namin. Yes po. Sa part naman namin sir, kaya na namin na dumating sa kung ano bang punto. Kaya nga, kaya buti nga nagpagkita ka kasi I'm beginning to hunt you eh. At yung kakalagyan ka, Mike. Kasi yung atrasong ginawa mo malaki eh.
Hindi lang si Bon ang nagregado mo. Kami, pamilya. Ako yung kaharap mo eh. And you said good things. Nakaharap kita. Diba? So better do it as soon as possible. Bata-bata mo nga, sinisira mo yung future. I need you. You should need a treatment, diba? Patreat ka. Meron siyang there's something wrong with you eh. Ang daming naghahabol sa'yo eh. Paano yan? Ay, ang daming naghahabol sa'yo. Baka ulanin ka ng waran dahil yung iniwanan ng cheque na fake. Bali, sir, yung buong family niyo is nagtutulong-tulong. I hope. Kasi dinadama yung pamilya mo. Dream house na yan. Every day of the event, of all the events, nandun kayo, you're part of the group. At mataas ang pagtingin namin sa'yo dahil you are aspiring to be a good contractor. I've seen a lot of red flags yung sabi ko kay Bon noon pala. Pero sabi niya, bigyan natin benefit of the doubt na siya nag-prevail. Okay, so yun lang po, we want to make sure na, or rest assured na wala kang tatakbo din. Hindi ko talaga maiwasan mag-isip from the beginning, may bad faith ka. Binibigyan ka ng Bon ng benefit of the doubt, kaya bata, pareho mga bata. Sabi ko, sige, it's up to you, it's your decision. Kasi kung sinabi mo lang, nahirapan ka, walang problema eh. Kaso hindi ka bigla ka nag-disappear eh. January pa lang, nag-worry na sa'yo. Alam mo kung gano'n ang mo, vice o patreat ka. Kasi ako, lawyer ako ng rehab eh. Ang ginagamot doon, yung mga addiction sa gambling, drugs, alcohol, yan, before it's too late. Kasi pag marami ka nagrabyado, maraming tataka sa iyo. Bata-bata mo pa, sayang, depression. Sayang. Ang daming successful na contractor. Ikaw, I was looking at it, na bata ka pa, lakas ang loob. Had we known na may bisyo ka ang gambling, hindi naman ka namin kukunin eh. Si Bon, hindi na nag-due diligence, alamin yung background niya. Kasi maganda naman ang pag-iusap niya. Anyway, nandiyan na, nangyayari yan. I hope everything will be settled. Yes, po. I will facilitate. I will return. Ang mali lang kasi dito ni Bon, masyado siyang nagtiwala dun sa engineer. Kaso, inabuso naman yun ng engineer. Emotional na angry kasi kadugo pa nung pamilya ko si Bon. Dudurugin ko pa yan. Dudurugin ko pa yan. Hindi ka makontak si Mike eh. Wala naman yung magagawa, di ba? Pag dinurog kita, pare, ano na yung karma ngayon eh, digital na eh. Tangay ng tiwala mo. Tinalikuran mo. Tangay, nag-usap tayo pero mata sa mata, sinaksak mo ako. Dudurugin kita. Promise, pare. Sakit nun para sa side ni Bon. Pinagkatiwalaan mo yung tao tapos yun gagawin sa'yo. Tang ina mo. Te, joke lang. Gano'n na lang. Tapos na yun, Bon. Pag na-settle yan, everything will be quiet. Okay? Bon will pursue his dream na magawa yung bahay na yun. Yun lang. Gano'n lang. Katalikuran natin ang problema yan. Dadaan lang sa buhay natin yan. Yung solusyon naman, di ba? No matter how bad the situation right now, I think it will change for the better. Ayusin mo lang. Totoo naman yun, yung problema, dadaan lang yan. Pero kasi yung, ano bang tawag dun? Magkakaroon ka ng trust issue eh. Dahil dun sa nangyari, posible na mahirapan kang magtiwala ulit sa mga susunod na tao. Yun lang ang ano dyan. Ito tungkol sa kaso ni Engineer Mike Bote na ngayon ay kinakaharap niya sa kanyang nagawang di pagtupad ng kanyang tungkulin sa paggawa ng bahay ni Bon Ordonia. Siyang napiling kontraktor ni Bon at last year, sometime last November, napagkasunduan na nila yung nasabing construction project. Sabi ni Bon Ordonia, nakapagbigay na siya ng halagang 8 million pesos kay Engineer Mike Bote. Ngunit nung kalagitnaan ng Marso ay bigla itong inabandona ni Mike Bote
ang kanyang nasabing proyekto. At nakatiwangwang na ngayon sa construction site na kung saan makikita lamang ang nagawa lang ni Mike Bote doon ay mga excavation work, clearing at saka paglatag ng mga steel bar para sa pundasyon o poste ng bahay. Nasa amin tansya ay hindi lalampas ang halagang 2 milyon peso. Sa pamamagitan ng social media, tanawagan si Bon na makausap itong si Engineer Mike Bote at ito nga nung nakaraang linggo ay kami nagkaharap-harap kasama ni Engineer Bote ang kanyang kapatid at kanyang lawyer. At sa pag-uusap namin ngayon ay ipinangako nila na ibabalik daw kay Von Ordonia o babayaran. Wait, dito sa ang ano na to, kanyang- nakausap niya? At kami nagkaharap-harap kasama ni Engineer Bote ang kanyang kapatid at kanyang lawyer. So nakausap na ni Kasama Bon. ni Engineer Bote ang kanyang kapatid at kanyang lawyer. At sa pag-uusap namin ngayon ay ipinangako nila na ibabalik daw kay Von Ordonia o babayaran ang kanyang perang natanggap at hindi naman nagamit sa proyekto. Ngayon, ang aming susunod na hakbang ay estimate magkabilang panig kung magkano talaga ang aktual na halaga ng nagamit ni Engineer Mike Bote sa nasabing proyekto. At kung matatapos na ang estimation, ang balanse naman ay babayaran niya kay Von Ordonia. Ngayon, pag hindi niya nabayaran, kami agad ay magsasampa ng kasong kriminal, civil at administratibo sa kanyang pagtalikod sa kanyang tungkulin bilang inhinyero at pwedeng ikatanggal ng kanyang lisensya bilang engineer. At ito'y gagawin namin sa lalo madaling panahon. So yun lang guys, dito na nagtatapos yung video. Comment nyo kung anong gusto nyong next topic natin. No? Yun lang, bye bye.